Sa remaining playoff series ngayon, tatlong teams ang naka 3-1, isang team ang nasa tabla ang series 2-2. Kaya sa 4 series, 3-1 ang senaryo na makakapasok agad ang next round. Ang Knicks isang panalo na lang sa series versus Boston Celtics. Kung kailan pa maganda yung nilaro ni Tatum na merong 42 points, 8 rebounds at 7 out of 16 sa 3-point area, dun pa siya nayari ng injury. Based kasi sa mga report, possible na Achilles tendon injury ang nakuha ni Tatum. Non-contact yung nangyari kay Tatum na parang bigla na lang bumigay yung mga paa niya. May possible ding tiniting ng ibang injury kay Tatum, pwedeng sprain yung paa or nagkaroon ng fracture. Pero based sa isang medical doctor, nung si Tatum na injured, hindi niya malagyan ng puwersa yung paa niya at kinailangan pa siyang ilagay sa wheelchair. Parang umiiyak pa nga no si Tatum. Based din sa medical doctor, unlikely na fracture lang or sprain yung nangyari kay Tatum at malapit sa Achilles tendon injury. Dati common yung meniscus injury, ngayon naman Achilles tendon. Iintayin pa naman ang MRI kay Tatum na kapag nagkaroon siya ng Achilles tendon injury, halos isang buong season siyang hindi makakapaglaro. Nung si Kobe nagkaroon ng same injury, hindi lang isang season yun eh. Si Kevin Durant noong 2019, mahigit isang season ding nawala bago siya nakabalik. Pero yung injury na to, yung tumatapos talaga ng karir ng isang player. Yung kay KD, nakabawi naman siya, parang walang nangyari. Halos ganun din ang possible scenario kay Tatum kung ano ba talaga yung lalabas sa MRI. Buti si Tatum nakapirma din ng max contract sa loob ng 5 taon, kaya safe pa rin sa ngayon yung karir niya. Kaya naman sinabing Achilles tendon injury yung nangyari kay Tatum dahil based kay Dr. Evan Jeffries, based din sa clip, nung parang nadula si Tatum, parang nag-vibrate yung paa niya. Halos katulad yun nung nangyari kay Kevin Durant dati. Yung iba naman sinabi, ang least case scenario kay Tatum, nagkaroon siya ng distal fibula fracture. Makikita na lang yon sa MRI bukas. Ang iniintay naman na explosive game ni Anthony Edwards nangyari na sa Game 4. First half, 14 points agad si Edwards nun. Nasa 19 points naman si Randle. Nung third quarter, dun umalagwa si Anthony Edwards na merong 16 points at 3 3-point shot. Dito lumayo yung lamang ng Minnesota versus Golden State. Kaya sila nakalamang ng 3-1 sa series. Sa 4 na games pa, sa second half talaga bumabawi si Anthony Edwards. Nalimit pa si Jimmy Butler sa 14 points, 6 rebounds at 5 out of 9 mula sa field. Sinisi pa ni Coach Steve Kerr na walang masyadong spacing kaya hindi makatira si Butler sa game. Eh sino bang player yung pinatatamaan dati pa ni Steve Kerr? Meron 23 points, 11 out of 12 sa free throw area si Kuminga, pero parang non-factor sa game. Mukhang tama nga yung sinabi dati ng mga analyst nung lumabas yung schedule na ang magpapahirap mismo sa Golden State yung schedule ng semis kasi isang araw lang ang pahinga ng mga player. Nasa Minnesota yung advantage. May 2 days rest day naman para sa Game 5. Home court ng Minnesota yon. Nasa May 15 din ang game ng Game 5. Ito yung evaluation ni Steph regarding sa kanyang injury. Base case Sham, ang earliest na posible makalaro si Steph, Game 6, pero mukhang hindi niya naaabutin yun. Based din kay Steve Kerr, sa Game 5 pa lang din malalaman kung magiging okay na si Steph. Yung mga fans, kinall out na rin si Steve Kerr na wag palaruin si Steph sa Game 5. Baka mapuwersa lalo at lumala yung injury, katulad na nangyari dati kay KD. Napuwersa nga nila ng 2019 na magkaroon ng Game 6, kaso 2 player ang nawala sa kanila, si KD at si Klay Thompson. Kahit makapagpuwersa pa ng Game 6 at Game 7, ang Golden State, delikado rin ang sitwasyon ni Butler at ni Steph. Si Jimmy Butler, sinasabi niyang nararamdaman niya pa rin yung epekto ng injury nakuha niya last series. At si Steph naman, merong hamstring injury na kung mapupuwersa siya, pwedeng magkaroon ng mas malalang injury. Kaya si Draymond Green sinabing no pressure na bumalik si Steph sa series. Na kung makakalaro naman si Steph, maglalaro talaga siya sa series. Lalo na need i-figure out ng medical team kung magiging ready ba si Steph na makapaglaro until Game 5 or kaya makapagpuwersa ang Golden State until Game 6. Pero sa datingan ngayon ni Edwards at kahit ni Randle, mukhang hindi na nila pagbibigyan yung Golden State na makaisa pa para masecure nila yung another conference finals matchup nila ngayon.
Mukhang start na talaga ng Anthony Edwards era sa NBA ngayon. Ang ironic pa doon, yung Knicks, malaki ang chance na makapasok ng conference finals. Ganon din yung Minnesota. Silang dalawa yung nagpalitan ng player din noong nakaraang offseason.